nga ni Manong Chavit dahil sukang-sukan na rin siya dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Tungkol nga sa flood control corruption sa pakikipagsabuatan nilang magpapamilya. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Halos araw-araw na nagsasalita itong si Manong Chavit patungkol sa korupsyon o panggigipit ng admin ni Marcos Jr. sa ating bansa. Lalo na ho ngayon, bilyon-trilyon ho ang ninanakaw sa ating pondo, sa ating ibinabayad na buwis, diyan lamang sa flood control. Wala pa ho yung mga ibang bagay na hindi pa ho natin nahahalungkat. Kaya mga ka-update, mag-comment ho kayo sa ating comment section kung may karapatan nga ba talaga itong si Manong Chavit bumuwelta, magsalita patungkol diyan sa admin ni Marcos Jr. Kaya mga update, wala ho tayong pahahabain na intro dito kasi pag-usapan lang ho natin kung paano gisahin ni Manong Chavit at gusto niyang paimbestigahan ang Ilocos Norte kay Vince Dizon. Hindi yung kung saan-saan ho sila tumuturo at saan-saan ho sila nag-iimbestiga. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like lamang ho, isang share, isang subscribe lang. Napakalaking tulong na ho niyan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. So, kung makikita nyo naman dyan, talaga namang binanggit niya sa kanya mga pahayag bilang isang dating gobernador ng Ilocos Sur, na kung saan pinag-uusapan ng buong bayan na sa gitna ng kontrobersya dito sa baha, flood control, pagtaas ng presyo, at krisis na hinaharap natin sa ating bayan. So patuloy, mga kababayan, na inilalantad ni Chavit Singson ang katiwalian under the Marcos administration. So napakalinaw po na sabi ko nga, hindi na lang isang tao ngayon ang nagsasalita dito. Hindi na lang si Maharlika o kayo ang patuloy na nakikipaglaban. Ito, kasama natin si Chavit Singson na alam niyo naman na kilala. Ang nakakatawa lang ho dyan mga ka-update na isipin nyo ho yung mga bilyones na nananakaw ho nila. Uunahan pa ho nila si Manong Chavit sampahan ng kaso. Mauuna pa ho siya kaysa dyan sa mga korap na politiko. Diba ganyan po yung sistema o gobyerno ni Marcos Jr. Makaya ho nilang baliktarin yung sitwasyon nyo, lalo na pagkontra ho kayo sa ginagawa ho nila kabalbalan sa mga Pilipino. Yan sa talagang lumalaban, even sa katiwalian ng dati niyang kaibigan na si Erap Estrada, di ba? So, ngayong araw na to, sinabi niya si Chavit Singson na hindi na daw siya pwedeng manahimik bilang isang ama ng Ilocos Sur. Dahil, hindi na daw niya kayang anuhin pa, tiisin. Kaya naman, ang akala daw niya, di ba? Bilang isang supporter ni Bangag dati, ay uunlad na yung Pilipinas. Akala niya aasenso na yung Pilipinas, pero lalong binagsak ng Marcos administration through corruption, habang ordinaryong Pilipino daw, according to him, which is nakikita natin ay kumakayod para mabuhay, tumutulay tayo sa alambre, kulang na lang kainin natin ng apoy, di ba? Para mabuhay sa ating lupang sinilangan. Pero according to Chavit Singson ay patuloy na nilulunod sa kumunoy ang ating bayan dahil sa sobrang kasakiman ng gobyerno ni Marcos Jr. Tinawag pa nga niyang the biggest corruption scheme na na-witness niya sa kanyang buong buhay. Okay? According to Chavit Singson, 8 na raw sa presidente ang nakita niyang namuno. Pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan sa ilalim ng administrasyon ni Bangag Jr. Sabi niya, kita-kita naman natin, na grabe ang baha, ulan, di ba? Dahil nga ninakaw ang pondo. Sinasabi ni Singson, kasama ng ating boses, na walang pambansang flood control master plan, walang koordinasyon sa mga local na pamahalaan. Kumbaga, parang rumble-rumble lang, okay? Salad-salad lang o halo-halo lang dahil nga wala talagang konkretong plano
dahil puro pagnanakaw ang nasa isip nila. Sinabi si Singson na walang counter-check, kung natayo na ba yung project, kung sumunod ba sa standard, yung mga flood control o mga infrastructures na yan. So sinasabi ni Chavit Singson na mas masahol pa daw itong gobyerno ni Bangag sa lahat ng gobyerno, administrasyon, di ba? At according to him, na marami daw mga projects, okay, na mga binabayaran bago pa man naumpisahan. So alam na natin 'yan. Kaya diyan sa kanyang press release kung makikita niyo diyan mga kababayan, talagang sinasabi niya nakawawa yung magsasaka, binabaha yung mga pananim, sinisira yung mga mga palayan dahil sa kahayupan ng Bangag administration na ito. 'Di ba? Kawawa talaga ang Pilipino, taon-taon nilulunod sa baha. Buong bansa, according to him, ay talagang nagdurusa at kitang-kita naman ng mamamayang Pilipino yan sa buong mundo na lalong naghihirap, di ba? Samantala, bilyon-bilyon o maybe trilyon ang napupunta sa corruption. At sinabi pa niya dyan, sa kanyang mga statement, mga kaibigan, na itong Bangag administration, right, na inilaanan ng 500 billion flood control projects. Okay? Mahigit 9,800 projects na raw ang natapos, pero ang tanong ni Singson, mga palangga, di ba? Kung ganun, na may 500 billion, bakit 500 billion pesos, then 9,800 projects na pinagmamalaki ng Bangag, di ba? Ay, 5,500 pa nga, no? Well, dati sinabi niya nung recently, sa kanyang state of nothing achieved na may 5,500 flood control. Then, according to Singson, may 9,800 total. Pero bakit binabaha pa rin? Bakit lumalala pa rin ang baha? Diba? Pera ng bayan ang ginagamit, pero ang resulta, napunta ang pera ng bayan sa bulsa ng mga kawatan. Alright? So, pinapaliwanag niya na yung public funds o ang pera ng bayan ay hindi dapat basta-basta yan inilalabas. Well, anong expect mo, Manong Chavit? Ninanakaw yan. Nakita naman natin, ninanakaw yan. Although may mga sistema, sinasabi niya na talagang dapat ay maayos mapunta yan. Pero sabi nga niya, ang sistema, isa lang na tao. Okay? Ang may control. Kundi ang bangag na Pangulo. Diba? Ang bagag na Pangulong Marcos Jr. Yan sinasabi niya doon, sa kanya speech na yan, bago pa makarating sa Congress, ano man yung mga line item na dyan, dumadaan lahat kay Bangag. Sa pamamagitan ng NEP, National Expenditure Program. Binanggit na natin yan dahil may puting ahas tayo na nagsabi sa atin na nakita ni Bangag Jr. yung mga line items na yan, mga insertion, pero anong sabi niya? Huwag nang galawin yan. Alright? Kaya alam natin na ang mastermind talaga si Marcos Jr. Okay? So sinasabi ng mga magagaling na abogado, ang Chavit, na ang master plan kung saan mapupunta ang pera ng bansa from the NEP. Diba? So kung walang perma ni Bangag o ng Pangulo, hindi yan gagalaw. So ngayon, tatanggalin na natin siya dahil for sure, iba sa inyo napanood na yan. Okay? Tignan natin to. Okay? Okay? Para makita niyo ng buo ang aking alindog. So, mga kababayan, right. So, yan ngayon ang, at least sa kasama natin si Chavit, na patuloy na nagsasalita dito sa laban sa mga addictus. So, pinaliwanag niya nga na after ng NEP, okay, ang Department of Budget of Management, yung naglalabas ng pondo, then may approval pa rin kay Bangag, then ang Department of Public Works and Highways, yung mga nagpapatupad ng mga project. Pero nga, at the end of the day, sunod-sunuran pa rin yung mga yan sa Marcos Jr. Diba? Hindi naman sila independent eh. Kasi nga si Marcos nga, si Bangag nga, at saka si Lisa Tanas, ang nagpapatupad kung sino ang magkano ang nanakawin. Di ba ilang beses sa pinaliwanag yan after mag-deliberation
dyan sa Kongreso. 'Di ba? Then tataas sa Senado. Then magiging pag pinirmahan na ni Bangag, maging GAA. Yan din ang nilaban nila Attorney Vic, nila Pangulong Duterte, ni Congressman Ungab. Doon pa lang, nung last year pa lang, unang-una yan. Nung una yan isiniwala talaga, no? Nila Congressman Ungab, nila Pangulong Duterte, nung panahong yan. So, sabi ko nga, at least ngayon, hindi na lang iisang tao o dalawang tao ang nagsasalita. Dahil ito, sinabi mismo ni Chavit Singson, mga kababayan, na yung Congress at Senate nga ay mayroong 450 billion na inilaan dyan sa public works o sa DPWH. Ngayon, binawasan lang ni Bangag Jr. ng 29 billion. Okay? Diba? So, sa kanya, nang inilagay doon ng Kongreso at Senado yung 450 billion pesos for public works, tapos binawasan ni Bangag ng 29 billion, ibig sabihin, personal niyang inapprove ang natitirang 421 billion. Diba? Ngayon, sinidiin ni Chavit Singson, mga kababayan, nakasama talaga dyan si Martin Romualdez, yung dating speaker ng 19th Congress na gustong iligtas ng ICI. Ibig sabihin, paulit-ulit natin sinasabi na alam ni Bangag, ni Martin Romualdez, ni Lisa Tanas, actually, kung kani-kaninong district at sino-sino mga contractor ang ma-i-award dyan. Diba? Ngayon, mga palangga, sinabi ni Singson, okay, na si Marcos Jr. din ang namumuno sa cabinet cluster on disaster preparedness and infrastructure. Kaya daw sabi niya, dapat siya ang may konkretong plano sa pambansang flood control. Pero imbis na build better more, 'di ba? Ang nangyari ay build more, waste more, o ngiwi-ngiwi, bangag-bangag na lang. Imbis na build na galing yan kay Pangulong Duterte, according to ating mga kababayan, talagang napunta sa basura o napunta sa bulsa nila. Actually, hindi Manong Chavit. Hindi, build more, waste more. No. Build more, okay? Nakaw more. Okay? Nakaw more. Kaya naman, mga kababayan, ang mga dramatization ni Marcos Jr., mahiya naman kayo. Nye. Okay? Sabi ni Chavit, bakit hindi kayo ang mahiya? Pera ng bayan yan. Ginawa niyong negosyo, ginawa niyong pagnanakaw lahat. Bawat ghost project, anong nangyari? Napupunta sa mga politikong kasabwat nila. Kaya nga tinawag ni Chavit ito, mga kababayan, na failure of leadership. Corruption has flooded every agency of this government. Sabi niya, at the very top sits a weak leader. Paulit-ulit, 2023 ko pa sinasabi yan na koting yan, si Bangag Jr., talagang hindi naman siya namumuno. Sinabi na mismo ni Inday Sara na alas 10 pa lang, amoy alak na si Bangag. Amoy whiskey na. Kasi hindi naman siya nagpapatakbo ng bansa natin eh. Lumalaklak lang siya at nag-a-addict lang siya. So inahayaan niya si Lisa Tanas na gamitin ang mga kagalamay ni Lisa Tanas na magnakaw sila sa kaban ng bayan. Kaya nga inaamon sila ni Chavit eh. Okay? Bakit hindi imbestigahan ng Jutang Ginemis ICI na yan, yung Independent Chuba-Chuchu cover-ups na yan, yung Ilocos Norte, yan din yung panawagan ko. Dahil si Sandro Marcos meron dyan. Si Amy Marcos meron dyan. Bakit hindi imbestigahan yung flood control? The same sentiment sa atin na hindi imbestigahan yung Ilocos Norte. Di ba? Dahil billion-billion ang napuntang pera dyan sa mga Marcos. Hindi lang yan 4 billion, Manong. Hindi lang yan 4 billion na napunta dyan sa mga kontraktor, kay Sandro at sa mga kamag-anak na mga bangag na yan, mga palangga. Madami yan. Hindi lang 4 billion, 6 billion, or maybe more than that. Okay? Doon sinasabi niya na napunta dyan sa kontraktor ng administration, baka nga not only dyan sa Ilocos, buong Pilipinas, ay trillion. Kaya nga ang budget natin for the whole year, napupunta na lang sa mga kawatan.
Ano ngayon? Sabi ni Chavit, actually, yung statement niya, na dyan daw sa Ilocos, yung Lawag City, ano tawag dito? Lawag City, okay? Mayor, okay, Lawag City Mayor, according to Chavit, kaalyado nga ni Bangag yan at may mga paboritong kontraktor na pinapaboran from, even before, from konsihal pa lang daw itong mayor na ito, binabaha na nga ng project dahil nga pinapaboran ng Bangag administration. Kaya inaamon niya yung ICI kung talagang gusto nilang panagutin ang lahat ng mga kawatan. Simulan nila yung investigation sa Ilocos Norte. Sabi niya, pumunta kayo doon, dali niyo yung media, okay? Ipakita sa public kung saan talagang napunta itong mga pera ng bayan. O ano ginagawa, di ba? Puro diskaya, ngayon, although yan si Zaldico, dinidiin nila, now Joel Villanueva, yung inulat natin kanina, Jigo Estrada, hanggang ganun lang hanggang ganun lang itong ICI na to, hanggang ganun lang si Bangag, mga palangga. Kaya nga, di ba, ano nangyari? Sa paghamon nito ni Chavit Singson, pagtapos niya magbunyag o magsiwalat, mabilis ang ganti, di ba? Sabi nga nila, ano tawag dito? Dila lang ang walang latay sa ginagawa ng mga bangag. So, kinasuhan si Chavit Singson ng plunder case. And according to him, ito daw ay political weapon designed to silence him. Which is true. It's the same thing na patahimik sa akin, pagpatahimik sa inyo. Kasi yung nag-file daw na si Estelita Cordero, mga palangga, na dati na rin sinuspinde, okay? Ng court, ng Supreme Court, ng 6 months, dahil daw sa paglabag ng Code of Professional Ethics or Responsibility ng mga lawyers. So, kinukwento ni Singson, na pumunta pa nga daw itong nagkaso sa kanya na Cordero sa bahay niya para humingi ng pera. At nag-alok na, yun nga, yung bentahan ng ng lupa na or hotel or resort ba yun. Pero, na-explain niya na nga, nung unang pasabog niya, na maliit na bahay lang pala. So, ginagamit lang siya, ngayon, itong si Cordero, para siraan ang kredibilidad ni Singson at pagtakpan ang flood control funds na ninanakaw ni Tambaluslos, kasabot si Zaldico, at lahat ng mga kasabot ni Lisa Tanas, dahil narinig nyo naman dyan sa Senate hearing. Diba? Paulit-ulit na itong sinasabi ni Singson na si Attorney Cordero ay pinsan nga yan nung natalo niyang alkalde sa Narvacan, Ilocos Sur, na si Mayor Edgardo Zaragoza, na tinatawag pa nga ni Singson yan na the most corrupt mayor in Ilocos Sur na nagkaroon ang Ilocos Sur sa history. Okay? Imagine mo, 33 years na pinamunuan ng Zaragoza. Okay, ng pamilya Zaragoza yung Narvacan na yan, sabi niya. Ngunit walang progress, walang bagong palengke, walang bagong municipal hall, puro ghost project. Kaya naman, sinasabi ni Singson na pinaka-masahol pa. Talagang pinaka-masahol sa hayop ang ginagawa nila sa pagnanakaw. Diba? Dahil gumawa pa daw ng ghost farmers. Imagine mo, may ghost farmers pala. Ghost farmers, ghost project, lahat na lang. Diba? Ghost. Hindi pa sila talagang tuluyan na maging ghost, Imagine nyo, mga babayan, ang mga bansa, mga probinsya, walang asenso dahil ninanakaw ng mga mayor or kung sino man ang mamuna, lalo na yung presidente. Presidenteng bangag. Paulit-ulit na lang tayo, mga palangga. Kaya nga, talagang ang nakikita natin, pinatatahimik tayong lahat. And sana lumaban ng bonggang-bongga talaga ito si Chavit Singson dahil sa mga siniwalat niya, kawawa yung mga magsasaka, di ba? Na sila dapat ay, dati sinabi na natin yun, nung binuwaljak natin yung Department of Agriculture, na yung mga pangako ni Bangag Jr. na irrigation, patubig, papunla, yung mga bagong kagamitan, chuchu, wala.
Kasi pinamunuan niya na nga yan eh. Di ba? Siya ang secretary ng DA kasi kaya siya nagsekretary si Bangag para makontrol nila sa Satanas ang pag-smuggle nila, ang pagnanakaw nila. Sobrang greedy na ang ginagawa ng mga hayop na to. Okay? Wala nang solusyon. Ang panawagan ni Chavit ay mag-organize at magkaroon daw ng mapayapang pagkilos, protesta. Okay? Kaya sinabi niya nga doon sa kanyang speech na when the youth stand united, no power can silence them. It's true. Pero asa na mga youth natin? Andiyan, nagtitiktok-tiktok, nagtuwad-tuwad. I hope lumabas kayo. Lumabas kayo, mag-alsa laban sa adik na presidente. Paulit-ulit, nanawagan na rin, okay, si Chavit, patungkol dito sa mga politiko, sana wala na raw kulay-kulay. 'Di ba? Ang importante ay manindigan. Well, ano expect mo dyan, Manong? Halos kawatan niyo sa Kongreso. I doubt it. Siguro taong bayan na lang talaga ang makakapagsabi. Even manawagan tayo sa polis, sa sundalo. 'Di ba? Na sinasabi natin, karapatan ng mga men and women in uniform na ipagtanggol, okay, ang ating bayan. So may sinight pa siya, si Chavit Singson, na article, saan dito? Okay, Article 2, Section 3, sinasabi dito, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Okay? Sinasabi niya dito na hindi daw dapat, itong batas na ito, hindi ito sinasabi na protektahan ang presidenteng adik. Okay? Hindi protektahan ang presidenteng adik, kundi protektahan ang taong bayan. Kaya nga, ang kanyang panawagan, protect the people, not the powerful addictus benedictus. Kaya gising na mga kababayan, wag na nating patagalin pa ang pakikipaglaban na ito. Ilan pa ba? Ano pa bang kailangan yung pasabog? Sabi ko nga pa, ulit-ulit na lang. Nagsimula si Maharlika mag-isa dito sa laban sa mga bangag, sa addictus, isiniwalat ang video and lahat, siniwalat na. Tapos ayan, lahat ng